Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer sa umaga, pag pina-start niya na itong sasakyan niya, tsaka niya ngayon ibinaba na itong handbrake dahil nga sa aabante na siya, meron siya naririnig na ingay. Yung tunog daw na ingay na naririnig niya, akala mo daw may natanggal yung parang tunog na tak, parang ganun. Tapos pag inapakan niya naman daw itong preno, meron naman daw tunog na ik, ik. Kaya naman pala mga boss, kung makikita nyo itong brake pad niya, grabe na yung nipis. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, madali lang ito palitan ng brake pad. Meron lang naman itong spring clip na tatanggalin kayo. Kaya i-zoom nyo na lang itong video para malaman nyo kung paano magpalit ng brake pad at paano ko tinatanggal itong mga spring nya. Pag natanggal nyo naman yung tatlong spring clip dito mga boss, pwede mo nang hugutin itong pin dito sa brake pad. Ito yung unang spring clip na natanggal ko. Tapos yung pangalawa mga boss, ayan naman yung naglalak dito sa pin. Nakatusok yan dito sa pinaka-pin niya para wag mahugot itong pin dito sa brake pad. Ayan yung pangalawang pin, no? O, madali na lang dito sa pangatlo. Dahil pag hinugot mo na itong pin, matatanggal mo na itong pangatlong spring clip. Ayan, tanggal ko na. Tapos ito namang isa pang pin, hugutin mo na rin yan. At dahil sa wala nang harang dyan, pwede ka na ngayon gumamit ng flat screw. Itulak mo itong brake pad para itong piston pumasok dito sa loob ng housing ng brake caliper mo. Huwag kayong mag-alala kung hindi naman i-stack up itong piston, madali lang itulak yan. Importante kasi na maipasok mo ng kaunti itong piston dito sa housing ng brake caliper niya para hindi ka mahirapan sa pagtanggal nitong brake pad. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko na itong brake pad. Tapos ito namang isang brake pad pa, tanggalin ko na rin yan, hilahin ko itong brake caliper, kaya lang matigas. Kaya dito muna ako sa piston, itulak ko muna yan, papasok dito sa loob ng housing niya sa caliper. Patungan ko nga yan ng brake pad mga boss dahil maluwag naman na at may pasok ko na itong screwdriver. Madali ko na lang maitutulak itong piston papasok dito sa loob ng housing ng brake caliper niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, diba? Naitulak ko na maigi itong piston niya. Balik ngayon ulit ako dito sa isa pang brake pad. Kaya lang may problema. Itong brake caliper mga boss, yung sliding pin niya stack up. Ayaw masyado gumalaw nitong brake caliper, oh. Tingnan nyo, oh. Hindi ko siya maigalaw. Kaya possible na ito mga boss na ito yung pinanggagalingan ng ingay kapag aabante si customer. Dahil nga yung sliding pin ng brake caliper niya, hindi na siya naglalaro. At yung ingay naman dito sa likuran, pag nagpreno siya, ik, gumaganon. Yun nga ay dahil sa manipis na itong brake pad. Kaya nakakapag-produce na siya ng ingay. Pag ganitong problema mga boss at stack up itong sliding pin niya, o kaya naman naipit na itong sliding pin, hindi na siya makabalik, tanggalin nyo lang itong tinanggal ko na 2 bolt na number 14. Gumamit kayo ng box wrench na number 14 para matanggal nyo yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong 2 bolt nya. Tapos iangat mo lang itong brake caliper mo at paluin mo ng ball hammer itong sliding pin pababa. Ayan mga boss, kung makikita nyo, balik-balik lang yung palo hanggang sa lumuwag itong sliding pin. Tapos gumamit ka ng plier, tsaka mo ngayon siya hilahin. O diba, nahila ko na itong sliding pin nya. Kinalawang na rin kaya hindi na naglaro itong sliding pin. Dito naman sa kabilang side mga boss, ganun din yan. Paluin nyo lang siya pabalik-balik hanggang sa lumuwag na. Tapos pag maluwag na yan, gumamit ka ulit ng plier, tsaka mo ngayon hilahin na itong sliding pin. Ako kasi mga boss, kung hindi naman malala yung kapit ng kalawang dito sa sliding pin, hindi ko nililiha yan. Ini-sprayan ko yan ng penetrating oil, tapos pinupunasan ko lang yan maigi. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yan, pag malinis na siya, pahiran nyo ngayon siya ng grasa. Tapos, pwede mo na ngayon siya ngayon ibalik dito sa brake caliper mo. Pag naipasok mo na itong sliding pin dito sa rubber niya, tsaka mo ngayon ilaro-laro siya para yung grasa kumalat. Ganun lang naman siya kadali mga boss. Ganun din dito sa isa pang sliding pin niya na kapag nalagyan mo siya ng grasa, ilagay mo na ulit siya dito sa brake caliper mo. At pag naipasok mo na yan, medyo ilaruin mo lang siya ng kaunti para man lang yung grasa is kumalat. Diba? Ganun lang naman kadali. Tapos pwede mo na ngayon ibalik itong brake caliper mo. Ilagay mo yung 2 bolt na number 40 dyan. Ipakapit mo na yan sa thread niya. Pag kumapit na siya mga boss, o gamit ka ng box wrench sa number 14. Tsaka mo yung i-final yung higpit. Siguraduhin mo lang naman syempre na maayos yung pagkakahigpit mo ng mga bolt dito sa brake caliper. Importante yun mga boss dahil preno yan. Diba? Pag mahigpit na itong brake caliper, o ito na ngayon yung bagong brake pad na nabili ni customer. Ayos mo lang yung pagkakalapat niyan sa pagkabit. Pag okay na, o ito naman yung isa pang brake pad. Diba? Ganun lang, o diba? Ganun lang siya kadali pag inilagay. Tsaka mo ngayon ilagay na itong pin na humahawak dito sa 2 brake pad. At dito naman sa isang pin ng brake pad mga boss, ilagay nyo na rin yan. Pero kasabay na dyan yung isang clip spring nya. Ayan mga boss, yung spring, diba? Nakita nyo, sinabay ko na sa paglagay. Tapos itong pangalawang spring clip naman, itusok niya yan dito sa pin, yan, sa baba at saka dito sa taas, itusok niya yan.
Importante na ma-shoot nyo itong clip spring dito sa butas ng pin para hindi siya mahugot. Pag okay na, ito naman ngayon yung pangatlong clip spring mga boss, ilagay ko na rin yan. O di ba? Nakita nyo naman, napakadali lang mag-DIY pag ganitong klase yung sasakyan nyo at magpapalit kayo ng brake pad. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Sa paglagay naman itong gulong mga boss, dito naman kayo maging maselan sa nut nya. Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan para sa bandang huli wala kayong problema. Pag okay na, mahigpit na yung mga nut, lipat naman ako ngayon dito sa kabilang side ng gulong. Syempre naman mga boss, pag bumili ka ng brake pad, 4 na piraso na yon. Kaya pati dito sa kabilang side, papalitan ko na rin yan ng brake pad. Pero yung sliding pin nito, hindi pa natin alam kung stack up din ba siya or hindi. Sa pagtanggal naman ng brake pad nito mga boss, gaya ng dati, gagamit ka lang dyan ng flat screw. Sikwatin mo paangat itong mga clip nya. Ayan mga boss yung unang clip. Tapos dito naman sa pangalawang clip spring, sikwatin mo lang yan gamit itong flat screw para matanggal mo siya sa pagkakatusok dito sa pin na humahawak dito sa brake pad. Ayan mga boss, tanggal ko na yung pangalawang clip spring. Dito naman sa pangatlo, ayan ay pangatlong clip spring, natanggal ko na rin. At dito naman sa pin dito sa taas, hilahin nyo na lang yan mga boss gamit yung plier. At gaya ng dati, gamit ka ng flat screw para maitulak mo itong brake pad nang sa ganun itong piston pumasok ng bahagya dito sa housing nya. Nang sa ganun matanggal mo na itong isang brake pad. Tapos gamit pa rin itong flat screw, itulak mo na itong brake pad hanggang sa maisagad mo na sa pagpasok itong piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Dahil okay na, i-check ko naman itong sliding pin niya mga boss. Hilahin nyo lang itong brake caliper. Nakita nyo mga boss, walang stack up dito sa sliding pin niya. Okay na okay, walang problema. Pero gagrasahan ko na rin yan para sigurado. Pwede rin kasing tuyo na rin yung grasa dyan eh. Sa pagtanggal niyan mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng backstress number 14. Luwagan mo lang yung 2 bolt dito sa brake caliper. Pag daluwagan mo na yan, pwede mo nang kamayin yan sa pagtanggal ng mga bolt. O di ba? Tanggal ko na itong brake caliper, kaya lang itong isang bolt mga boss, may problema rin. Ayan o, kung makikita nyo, kinapitan siya ng corrosion mga boss. Ayan o, yung kulay puti-puti na yan. Ganyan nangyari sa bolt ng motor ko eh. Kaya hindi ko maluwagan, yun naman pala kinapitan ng corrosion. Sinaga ko lang muna tanggalin yan mga boss. Yan, tanggal ko na. Tapos gagamit ako dyan ng plier para itong sliding pin mga boss, mahila ko. Ilihis nyo lang yung rubber niya mga boss ha, yung pinakabot nitong sliding pin bago nyo ipitin siya ng plier nyo. Pasensya na, medyo bumaba pala yung camera, hindi ko napansin. Pero tinanggal ko lang naman yung sliding pin. Ayan mga boss, yung 2 sliding pin, hinugasan ko yan nitong penetrating oil. Tapos kinuskus ko yan ng basahan para matanggal yung dumi na kumapit dyan or kung may kalawang man. At ito naman yung bolt mga boss, inisprayan ko yan ng penetrating oil para pag ikinabit ko mamaya hindi ako mahirapan. At ito na mga boss yung sliding pin, nilagyan ko na rin yan ng grasa or pinahiran ko na rin siya. Tsaka ako ngayon siya ilalagay na dito sa brake caliper. Siyempre pag naipasok nyo itong sliding pin mga boss, huwag nyo kalimutang ilaro-laro yan para yung grasa kumalat dito sa loob ng boot ng sliding pin. Pag okay na, yung isang sliding pin naman mga boss, pinahiran ko na rin yan ng grasa. Tapos, pwede ko na ngayon yan ilagay dito sa brake caliper. Same procedure lang mga boss, di ba? Sa paglagay naman yan dito sa boot ng brake caliper, tusok mo lang eh. Tapos, medyo laro-laruin mo lang siya. Ayan o, para yung grasa nga kumalat. At pag okay na, pwede mong punasan kung may nagkalat na grasa para malinis siya. Tapos, pwede mo na ngayon ibalik sa position niya itong brake caliper. Importante na pag nilagay mo itong 2 bolt, ipakapit mo muna yan sa thread niya para hindi ka makalos thread. Ganoon lagi ang diskarte dyan mga boss. Huwag yung birahin mo agad ng impact wrench. Nako po, disgrasya abutin mo nun pag nagkamali ka. At dahil ipakapit ko na itong mga boss sa thread niya, itong 2 bolt, nakita nyo naman oh, pinapinal ko na ngayon dyan yung paghigpit. Tapos ito na ngayon yung bagong brake pad na nabili ni customer. Ilagay ko na yan mga boss. Ilapat nyo lang siya ng maayos, tapos iayos nyo itong brake caliper nyo. Ayan, para pag inilagay nyo itong isang brake pad pa, madali lang at hindi ka mahihirapan. O diba? Pag okay na, dapat na yung 2 brake pad, o ilagay mo na itong pin dito sa brake caliper. Siyempre naman, itong pin dapat nakashoot yan dito sa butas ng 2 brake pad. Ganon din dito sa isa pang pin, dapat nakashoot yan sa butas ng brake pad. Tapos, ilagay mo na ngayon itong pangalawang clip spring niya. Itusok mo yan dito sa butas ng pin. Babat taas mga boss, may butas itong pin. I-shoot mo lang itong clip spring niya. Kasi ayan yung maglalak dito sa pin, dito sa brake caliper para hindi siya mahugot.
Kasi yung pinaka-importante mga boss, yung pangalawang clip spring na inilagay ko. Kaya dapat siguraduhin mong pasok sa butas yan nitong pin para walang problema. Tapos yung pangatlong clip spring niya, kung makita nyo, inilagay ko na rin yan. At dahil sa okay na ito mga boss, si customer na lang yung pinag-road test ko, hindi na ako sumama. Dahil nga sa nakita ko naman na yung pinanggalingan ng problema. At hindi ko naman na kailangan pa dagdagan yung sira nito. Doon lang tayo sa totoong sira. Basta ang mahalaga, hindi tayo nakapanlamang ng customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At kung okay lang naman sa inyo mga boss, palike naman itong video. Muli, maraming salamat.